Ayon sa pinakahuling report ng NDRRMC, as of 8 a.m. ngayong umaga, may 12 kataong namatay dahil sa bagyong Ulysses. Bagaman ang target natin ay zero casualty, ay tingin ko pa rin, no, dahil nga po tayo naghanda bago dumating ang bagyo, nabawasan po natin ang ganitong casualties. No? So kahit paano po, binabati pa rin po natin ang ating mga mamamayan, ang ating mga local government units, kapulisan, kasundaluhan, dahil sa ating bayanihan, nabawasan po natin ang casualty. Makikita po natin na si Ondoy noong 2009 ay mayroong 62 to 88 kilometers per hour na lakas. No? Samantalang si Ulysses ngayong 2020 ay mayroong 118 to 220 kilometers per hour. Mas malakas po. Halos 500 katao or 464 ang namatay kay Ondoy at mahigit na 500 or 529 ang nasugatan. Samantalang 12 ang namatay kay Ulysses at 8 ang na-injured base sa initial report ng NDRRMC. Makikita natin na handang-handa ang administrasyon sa ilalim ng liderato ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kay Presidente Duterte, laging handa. Habang nasa 7,082 search and rescue personnel naman po mula sa Philippine National Police ang naideploy, kabilang na po ang 1,426 mula sa NCRPO as of November 13, 6 a.m. Nasa mahigit 100,000 katao or 107,535 ang nailigtas ng PNP, kasama na ang nasa mahigit 3,811 sa NCR. Pinapaalalahanan din ng Department of Trade and Industry na base sa Republic Act 7581 or ang Price Act, ang mga presyo ng mga basic necessities na idideklarang nasa ilalim ng state of calamity ay frozen sa kanilang prevailing prices sa ilalim ng automatic price control sa loob ng 60 araw. Kabilang ang Batangas, Cavite, Catanduanes, Mindoro, Palawan, Camarines sa mga probinsya na may price freeze.